afternoon po mga kababayan ng sir. This is Jam, the Filipino channel lang inyong pong lingkod. So today is August 4, 2026. Tayo ngayon ay papunta dyan sa may St. Teresa Dialysis Center sa may Visayas Avenue, Basra, Diliman, Quezon City. At dadalhin po natin sa may Tulips Street, Barangay Kulyat po yan, Quezon City. Okay, magbabalik po tayo mamayang unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government or private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Wala silang pakialam. Feeling nila bakura nila. Ayos lang. Ganyan talaga. Kailangan tayong mag-antay. Hindi rin tayo ang may-ari ng kalsada, no? Public place to. Public na daanan. Yan, so magbabalik po tayo mamaya unti po. Na nakapagbigay ito ng 12% na komisyon o parte sa kabuang pondo sa mga itinayong proyekto kay Binay, habang personal naman niyang inihatid ang 19 million pesos na transaksyon kay Revilla. Samantala, higit pa ni Bernardo na halos lahat ng mga mambabata sa mababang kapulungan ay nakatanggap umano ng allocable, habang halos lahat naman ng mga senador mayroong BICAM fund, maliban kay Senador Pangelo Lacson. Kumikita rin umano si Bernardo ng 25% na habi mula sa mga flood projects. Billboards at signages sa Quezon City obligado ng itiklop ng mga operator nito sa tuwing may banta ng masamang panahon. Ayon sa Quezon City Government, ang detalye mula kay Glenn Wego. Glenn. Required na ngayon sa Quezon City ang pansamantalang paghalit o backlash sa mga billboard sa tuwing may banta ng masamang panahon. Ito ay sa pamalang lungsod ng Quezon ay alinsunod sa pinagtibay na Billboard Weather Safety Ordinance. Dahil ng ordinansa na maiwasan ang mga aksidente tulad ng pagbagsak ng mga billboard o ng mga signages o mga tarpaulin na maaaring tangayin ng malakas na hangin. Nag-a-apply ang ordinansa sa lahat ng billboard at mga signage owner, operators, lessors, lessees, advertisers at maging mga government-owned properties sa lungsod ng Quezon. Sa ilalim ng ordinansa, dapat agad na itiklo o alisin ang mga billboard o mga signages sa oras na maglabas ng mga pamalaan ng bagyo. Good afternoon po, Ma'am Inaline. Inaline, ma'am. At isipin umantong sa suspension or revocation of billboard permit at maaaring mauwi sa pagkakakulong depende sa bigat ng paglabag. Ang Siglan 9 ng Super Radio DCWB, palitang totoo. Super Balita sa Hapon! Hindi pa kailangang ipatupad ng Department of Agriculture o DA ang price cap sa mga importe na bigas dahil nananatiling mababa ang presyo nito sa mga pamilihan. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., nasa 47 hanggang 48 na ang presyo ng kada kilo ng ilang importe na bigas mula sa dating 50 pesos. Dahil dito, walaan niyang pangangailangan ng DA na magpatupad ng mga hakbang upang mapanatili ang presyo nito para sa mga mamimili. Samantala, umapila naman si Laurel sa mga nag-aangkat ng bigas na huwag nang mag-import ng 5% broken rice upang makatulong sa lokal na industriya ng palay. Sa halip hinikayat ng DA ang pag-angkat ng 25% na broken rice. Patuloy namang binabantayan ng DA ang supply at presyo ng bigas upang matiyak na sapat ito para sa mga mamimili. Ibinaba ng National Food Authority ang presyo ng mga isusubastang aging rice o mga bigas na matagal nang nakaimbak. Ayon kay Larry Lacson, Administrator ng National Food Authority, mula sa dating 32 pesos kada kilo, ibababa nila ito sa 26 pesos hanggang 29 pesos, depende sa tagal ng pagkakaimbak. Ibinaba umano nila ang presyo matapos na hindi magtagumpay ang kanilang subasta noong Hunyo dahil sa may kataasan ng presyo. Nakatakdang muling isubasta ang nasa
740,000 na sako ng aging rice sa August 12. Pinag naman ni Lacson na kahit paluma na ang bigas, ay ligtas pa rin itong isaing at kainin ng mga tao. Laos na ito, medyo ibang hamon. Siyempre, amoy ng laos, alam naman natin yan. At siyempre, yung konting discoloration, meron na rin visible ito kasi nga laos na. But these are all good and fit for human consumption. Yan kina Lacson, Administrator ng National Food Authority. Pinaimbestigahan ng Akbayan Reform Block sa Kamara ang Temporary Restraining Order TRO na inisyu ng Pasig City Regional Trial Court laban sa 85 pesos na dagdag sahod para sa mga minimum wage earners ng Metro Manila. Sa House Resolution number 1273, inaakbayan Party List Representatives Percy Sendanya Chel Diogno, Dada Kiram Ismula at Dinagat Island Representative Kakabagaw na nanawagan sila sa House Committee on Labor and Employment na imbestigahan ang wage hike TRO. Pinatitignan din naman nabanggit ng mambabatas ng posibleng lehislasyon na maaring gawin upang mapalakas ang wage orders ng wage board. Ayon kay Sendanya, dapat busisiin ng Kamara kung sapat pa ba ang wage setting mechanisms ng wage board para tukuyin ang ibinibigay na taas sahod. Git din ng kongresista, pinakamainam na rin ang 200 pesos o higit pa na aumento sa sweldo para pambawi sa taas presyo sa mga bilihin at serbisyo. Ito ang Super Balita sa Hapon. Trade Union Congress of the Philippines naghain ng motion sa Pasig RTC para payagan na makalahok sa usapin ng 85 pesos na aumento sa minimum wage earners sa NCR. Detalye ng balita mula kay Samuel Sensama. Naghain nga ang Trade Union Congress of the Philippines ng motion sa Pasig Regional Trial Court para payagan silang makilahok sa kaso na komunikasyon sa 85 pesos na aumento sa minimum wage sa Metro Manila. Sa kanilang motion, iginit ng TUCP sa Pasig RTC Branch 152 na direkta na apektuhan ngayon ang mga manggagawang kinakatawan ng nasa 21 Labor Federation na kanilang kasapi dahil sa Temporary Restraining Order o TRO na pumipigil naman sa pagpapatupad ng Wage Order Number NCR 27. Iginit din ng TUCP sa hukuman na ipasura ang petisyon ng ilang kumpanya na kumikwestiyon sa wage order dahil anilay walang jurisdiksyon ng Regional Trial Court sa mga ganitong usapin. Naninindigan din ng TUCP na dapat munang dumaan sa National Wages and Productivity Commission ang mga pila laban naman sa mga wage order. Ako rin Sam Nielsen ng PMH Paradyo, PCWD, Palitang Totoo. Ito ang Super Balita sa Hapon. Inimok ni NBI Director Melvin Matibag sina dating Congressman Jing Paras at Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na tumalima sa investigasyon ng ahensya para bigyang linaw ang umano'y tangkang pag-frame up ni Executive Secretary Ralph Recto. Nabanggit ang pangalan ng dalawa kasunod ng operasyon laban sa isang kaso ng human trafficking. Natakot umano ang isang naarestong bugaw at bigla na lang sinabi na baka sila ay kinikipit dahil sa umano'y pinagagawa laban kay Recto. Sa 5 babae na kasama, isang nagsabi na kasama siya sa kinakausap ng grupo ni Paras at mismo si Paras naman mismo ang nagbanggit sa pangalan ni Leviste. May ebidensya rin umano ng palitan ng mensahe sa Viber si Paras at ang bugaw. Ang pinangahawakan natin ebidensya ay yung payag lang ng dalawang tao. Judges Jen at Judges Ken. Base sa sinabi ni Congressman Jing Paras. Kaya magbibigay dito si Congressman Jing Paras at yung mga ebidensya pang makakalap namin. So gusto namin sana dumating sila sa evidence para we will confront them with other evidence na meron po ang NBI. Kung hindi pupunta sina Paras at Leviste ay posible ang pagsampa ng kaso batay sa ebidensya. Attorney Matibag, ano magiging investigation dyan? Pwede naman tayo mag-evidence na dumating namin and if we can appeal na files so warrant so file a case. So kasi the opportunity to explain it o titignan po namin what could be the reason. Bakit mo sana pumunta? Kasi parehas po sila dating kongresista at kongresista. Malino naman po sila yung gumawa ng batas na mandato ng NBI. Sinagot naman ni Matibag ang social media post na Leviste na pinapatawad na siya ng kongresista at pati nitong napagputusan lang ang NBI Director. Kasi nga po hindi
masaya din kasi at least nagpapatunay po yan sa pagkatao mo na kahit kaibigan ko, kasama mo, kung kailangan may bibisigan at papanagutin ka sa batas, gagawin ko si Director Matiban yan at ng NBI. Napagutusan So, ka yun ng lang po gamot. masasabi. Wala po utos sa akin. Ang akin po commitment ay sa batas at sa mandato ng NBI na sinusunod po natin ang ebidensya, ang proseso at ang naayos sa batas ng ating investigasyon. Meaning ni NBI Director Melvin Matibang. Nagpadala na ang Super Radio DZWB ng mensahe kina Leviste at para makunan sila ng panig sa usapin. Pero wala pa silang tugon. Nauna na nilang itinanggi ang paratang. Ito ang Super Balita sa Hapon. Balikan natin ang ulo ng mga balita. Pagbabayad ng rewards mula sa confidential fund sa Office of the Vice President sa dalawang quarter ng 2023. Kulang sa documentary evidence side sa auditor ng Commission na audit na testigo ng prosekusyon. Depend sa ilalim ng pamumuno ni Vice President Duterte. Wala rin isinumiting dokumento para sa mga programa kontra rebellion. Cash and pass para sa confidential operations, hindi ipinagbabawal na gamitin sa loob ng 11 araw. Audit Observation Memorandum o AOM ng COA. Hindi rin ito ng pruweba ng maling paggamit ng confidential funds ayon sa defense team ni Vice President Sara Duterte. Tatlong senador binanggit ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa pagdinig ng Sandigan Bayan na nagkatransaksyon umano niya para sa flood control project. Reclamation activities sa Laguna Bay nasakop ng Taguig City na baluarte ni Senador Alan Peter Cayetano. Iniimbestigahan na rin ni Senador Pangilo Lacson. Pagpapatukan ng price cap sa imported na bigas hindi pa kailangan sa ngayon ayon sa Department of Agriculture. Presyo ng may susubastang aging rice o mga bigas na matagal nang naka-impact. Ibinaba ng National Food Authority upang mas madaling maibenta. Temporary Restraining Order TRO na inisyu ng Pasig City Regional Trial Court laban sa Drop off po. para sa mga minimum 8 wage earners sa Metro Manila pinaiimbestigahan sa Kamara. Trade Union Congress of the Philippines naghain ng motion sa Pasig Regional Trial Court para payagan na makalahok sa isyu ng aumento sa sweldo. At National Bureau of Investigation may hawak na Viber messages kaugnay ng planong character assassination laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Dito po. 30 minuto ng pinakamalalaking balita ko po ang inyong kapuso. Kay Doon ako, sir, sa pangalawang gate na white. Walang kinikilingan, walang White. Ako, yung may basura. Katabi ng gray na. Totoo. Ito? Doon po sa kanan, sir. Inyong napakinggan ang kabuuan ng Sa may pick-up, tapat harap ng Super Radio DZWB Super Balita. Ito po. Opo. Super Radio DZWB Balitang tama, balitang totoo. Thank you, sir. Hindi po, ingat po. God bless po. Number 1 sa Mega Manila. Teka lang po. Sige po. May paninindigan, matatag, aasahan. Super Radio 594, Kapusong Pilipino, lahat Super Radio. Wala pa rin tatalo, GMA Radio ang numero 1 sa buwan ng Hunyo ayon sa AGB Nielsen Media Research. Number 1 sa AM station, ang Super Radio DZWB 594 na nakakuha ng 48.4% audience share. Number 1 sa FM station, ang Barangay LX 97.1 na nakakuha ng 51% audience share. Umulan umaraw man, patuloy ka naming paglilingkuran. Kapuso at kabarangay. Maraming salamat sa iyo dahil numero 1 kami sa puso mo. Super Radio DZWB at Barangay LS 97.1. GMA Radio forever number 1. Para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media account ng Super Radio DZWB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ng Super Radio DZWB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Sa balita, ginaming panata. Super Radio 594, dahil na
Kapuso nyo sa radyo. Walang hinihilingan, walang pinoprotektahan, servisyo walang Yan, drop natin. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Ingat. God bless. Paalam po.